Paano tayo pinalalakas ng katapatan ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na yung pag-usapan po natin ay katapatan ng Diyos, faithfulness. Faithfulness is the doctrine that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. So pag sinabi nating faithfulness, yung Diyos tapat sa lahat ng kanyang sinasabi at tutuparin niya lahat ng kanyang mga pangako. He never lies, never changes, and never fails. Yung Diyos po natin hindi nagsisinungaling, hindi magbabago, at hindi mabibigo. In a world full of broken promises and unreliable people, God stands out as the one who is always consistent, always trustworthy, and always on time. His past faithfulness fuels our present confidence and future hope. So yung Diyos po natin, siya yung reliable sa mundo natin na ito na pinakamalapit na tao sa buhay natin. Hindi natin mapagkatiwalaan, hindi reliable, no? Pabago-bago minsan. Pero yung Diyos talaga, always consistent, always trustworthy, and always on time. At lahat ng mga pangako ng Diyos, hindi nabibigo at kailanman yung Diyos natin hindi nagbabago. Now, sabi po rito sa Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Now, alam niyo po yung kantang The Steadfast Love of the Lord. Ito po ay, lagi kong pinapakinggan nung nasa seminary po ako, no? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never have come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yung katapatan ng Diyos, napakadakila. Isipin nyo, yung Diyos natin, hindi nagbabago. Yung Diyos natin, pag nangako, sigurado tutuparin niya. Pag nagsalita siya, yung salita niya nagiging batas na kailangang ipatupad. Kailangang mangyari at ang Diyos mismo ang magpapangyari sa lahat ng kanyang sasabihin. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kailanman, hindi mabibigo. Now, ito pong Lamentations, napakaganda po ng background nito. By the way, itong Lamentations, ito po yung sentro ng Book of Lamentations, itong chapter and verses na tinatalakay po natin. Para mabigyan ko po kayo ng background, ang sumulat po ng Lamentations, traditionally, si Jeremiah. Para makita niyo po sa perspective ni Jeremiah, no? So, sinulat niyo muna yung Book of Jeremiah. Yung Book of Jeremiah, sinulat niya before the fall of Jerusalem. So, sinasabi ni Jeremiah, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, talikuran na natin yung mga injustices, iwaksi na natin yung ating mga Diyos-Diyosan, sapagkat patungo ito sa judgment, sa paghuhukom, sa paghatol ng Diyos. Na yung bayan ng Judah ayaw makinig kay Jeremiah. Kaya pagkatapos noong mga series of warning ni Jeremiah, si Nebuchadnezzar, winasak niya talaga yung Jerusalem bilang paghatol sa kasamaan ng Judah. At yung winasak na yung templo, pinalayas yung mga Israelita sa loob ng syudad, pinalipat sa kung saan lugar, no? Pinapunta sa Iraq. Doon na po nasulat yung Book of Lamentations. Yung Lamentations po, ibig sabihin panaghoy, nananaghoy, yung umiiyak, tumatangis dahil sa sinapit ng Jerusalem. Para po ma-imagine natin, no, yung Jerusalem po during that time, sipin niyo po city, tapos may pamilya ka dyan. Sipin mo asawa mo, anak mo, no? Nandun kayo sa syudad na yon, mga kapatid mo. Tapos pinaligiran niya ng hukbo ng mga ni Nebuchadnezzar, ng mga Babylonians. Tapos syempre, ang mangyayari doon, gutom. Gugutumin talaga kayo doon sa loob. Hanggang sa yung pinakamayayaman naging mga pulube at yung nagkaroon na ng sari-saring krimen, patayan, nakawan. At yung mga bata namamatay na lang sa kandungan ng kanilang mga magulang. To the point na yung ibang mga magulang
pinapakuluan na yung sarili nilang mga anak para kainin. Ganun po katindi yung sinapit ng Jerusalem during that time. At nung pinasok sila ng mga Babylonians, women were raped, pinagpapatay lang yung mga bata, kahit sino na lang mapatay, walang rules. Talagang kahit sino pwedeng patayin. Lahat ng pwedeng alipinin. Lahat ng pwedeng rapen. Yung mga pinakarespetado, kahit patayin okay lang. Ganun po yung sinapit ng Jerusalem during that time. Massacre po. Massacre. Kaya yung Lamentations, ito po ay panaghoy, suffering. Yung pagtangis, pag-iyak. Ito po yung isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa history ng Judah. Ito pong fall of Jerusalem during the time of Nebuchadnezzar. Now, yung Lamentations po, merong 5 chapters. Yung pinakagitna po niyan yung chapter 3. At sa chapter 3, pinakagitna po dyan itong verse natin. Sabi rito, because of the Lord's great love. Isipin niyo po yan, no? Lord, because of your great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos nananatiling tapat. Kahit na yung bayan niya nagrebelde sa Diyos, winasak ng mga Babylonians, yung Diyos hindi kailanman tinalikuran ng sarili niyang bayan. Yung Diyos na natiling tapat sa mga unfaithful, sa mga hindi matapat na mga tao na sarili niyang bayan. Kaya ito po ang katuruan natin ngayong araw. Number 1, God is a promise keeper. Kahit na ang dami nating pinangako sa Diyos, ang dami nating sinabi na, Lord, ito gagawin ko, paglilingkuran kita. Ang dami nating mga promises sa Diyos at hindi natin ginawa. Pero yung Diyos, wala ni isa mang pangako ang Diyos na hindi niya tutuparin. God is a promise keeper. Sabi nga po rito sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Yung Diyos ba natin nagsasalita tapos hindi niya gagawin? Siya ba'y nangangako tapos hindi niya tutuparin? Sabi dito, God is not a man that He should lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. God is a promise keeper. Pangalawa po, God's faithfulness sustains us. Sa mga panahon na tinalikuran natin ng Diyos, kagaya ng bayan ng Judah during this time, sa panahon na tayo nagdadalamhati, meron pa rin Diyos na nakatingin pa rin sa atin. Merong pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. At yung katapatan ng Diyos sa kanyang sarili at sa kanyang sariling mga pangako, yun ang magsusustain sa atin upang malampasan natin kahit anong pagsubok sa buhay. Kahit tayo pa yung may mali, kagaya ng bayan ng Judah, sila na yung may mali, sila yung nagrebelde sa Diyos, sila yung tumalikod sa Diyos, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanila. At kahit na dumana sila ng paghatol at pagparusa, yung Diyos na natiling tapat sa kanila, they're not entirely consumed. Ibig sabihin, mayroong pag-asa in the midst of trials, in the midst of affliction. Merong Diyos na tapat na magsosustain sa kanila. In the same way, kahit anong pong pinagdadaanan natin sa buhay, merong Diyos na tapat na magsosustain sa atin. Isosustain tayo sa gitna ng apoy, in the midst of affliction, hanggang sa malampasan natin yun at makalis tayo sa mga pagsubok sa buhay. God will remain faithful and He will sustain us. Pangatlo po, God is unchanging, then, now, and forever. Ang Diyos po natin hindi nagbabago dati, ngayon, at hanggang walang hanggan. Sa theology po, tinatawag itong immutable. God is immutable. Immutability. Pag sinabi nating immutable, hindi nag-mutate. Walang mutation. Parang sa mga bakterya, sa mga virus, nag-mutate. Ang Diyos hindi nag-mutate, hindi nagbabago. Immutable. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya yung Diyos na tapat kay Abraham, kay David, kay Daniel, siya pa rin yung Diyos na tapat sa buhay mo at sa akin. God is unchanging, then, now, and forever. Yung Diyos na pinanalanginan ni Jeremiah, pinanalanginan ni Daniel, pinanalanginan ni Solomon, ni David, ni Moses, siya pa rin Diyos na pinananalanginan natin ngayon. Tinatawag natin ngayon. He's the same God. He's the same faithful God. Kaya po, kung ano man yung mababasa natin sa Biblia,
kung anumang katapatan ng Diyos ang mababasa natin dyan, yun pa rin siya ngayon. And praise God for that. God is immutable. He does not mutate. He does not change. Paano natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, remember how God has been faithful in the past. Tingnan po natin kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin. I don't know your situation, pero let's look back. Mas maganda kung tanawin natin hanggang panahon pa ng Biblia nila Abraham. Tingnan natin ang katapatan ng Diyos doon sa Biblia. At tingnan natin kung paano naging tapat yung Diyos sa ating nakalipas. Tingnan niyo po, kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Kailanman hindi tayo inabandonan ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi natin makakayanan. God remained faithful in the past until now. So remember how God has been faithful in the past. Number 2, endure the present with God's sustaining grace. Yung kasalukuyan po natin, anumang mga challenges, anumang mga pagsubok, anumang mga kinakaharap natin ngayon, may problema man tayo sa relasyon, may problema man tayo sa trabaho, may problema man tayo sa finances, gipit na gipit tayo sa kasalukuyan. Alalahanin natin yung nakalipas, and sa present, let's endure. Isipin natin, Lord, yung grace ninyo, yung biyaya ninyo, laging sapat. Kung yung grace nyo, kaya nga akong iligtas for eternity, how much more dito sa napakaliliit na mga problema ko? How much more sa mga napakaliliit na problema na kinakaharap ko sa aking relasyon, sa aking finances? God is faithful in the past. He is still faithful today. Endure the present. Harapin natin. Lampasan natin. Kayanin natin yung kasalukuyan sa pamamagitan ng sustaining grace, ng biyaya ng Diyos na magsusustain sa atin. Again, ang Diyos natin tapat. Kahit nasa apoy tayo, hindi tayo pababayaan. Malalampasan natin yan sa tulong at biyaya ng Diyos. Number 3, face the future by relying on God's faithfulness. Harapin po natin yung bukas. Hindi natin alam kung anong gagawin natin bukas. Hindi natin alam kung sino sasaklolo sa atin bukas. Paano natin re-resolvahin yung mga kinakarap natin mga problema. We don't know. Pero alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa future. Pwede tayong magtiwala sa Kanya. We can face the future by relying on God's faithfulness. Naging tapat ang Diyos sa atin in the past. Tapat siya sa present. Magiging tapat siya sa future. We can rely on God's word. We can rely on God's promises. Pwede tayong manangan sa salita ng Diyos at sa lahat ng kanyang mga pangako. We can face the future with boldness, with courage, with confidence. Na Lord, I know, you are the same God of Abraham, of Isaac, of Jacob, of Moses, of David. Kayo pa rin yung Diyos ko ngayon. Kayo yung Diyos nila. Kayo yung Diyos na hindi nagbabago. Kayo yung Diyos na sumaklolo sa kanila. Kayo yung Diyos na sasaklolo sa akin. I can face the future by relying on the God who does not change. He is faithful. So, 3 applications mga kapatid. Remember how God has been faithful in the past. Endure the present with God's sustaining grace. And face the future by relying on God's faithfulness. Now, para po sa ating discussion, how has remembering God's faithfulness help you stay strong during trials? When we look back, nakita natin ang katapatan ng Diyos. Paano nito matutulungan tayo na manatiling malakas sa gitna ng mga pagsubok sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Faithful God, thank you that you are always true to your word. You do not forget, fail, or forsake. Even when I feel uncertain, you remain constant. Help me to remember your goodness in the past, so I can trust you with the present and the future. Teach me to wait on you with patience and confidence. Let your faithfulness be my anchor in every storm.
Strengthen my heart to mirror your faithfulness in how I live and love others. I praise you for being the unchanging rock in a shifting world. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, and gusto ko pong batiin ng happy birthday, belated, si Ma'am Andeng. So, I hope naging masaya yung birthday mo, no? Kapiling yung iyong mahal sa buhay. And happy birthday din po kay Kali Dayan Paradero, at hello rin po kay Sister Maylen.